Sa kabila ng kanyang kondisyon ay natuto siyang tumayo at bumangon. Ipinakita sa mundo ang tapang sa pagharap sa mga pagsubok, naging matatag hanggang sa maabot ang kanyang minimiting pangarap. At dito sa Taytay Rizal nagsimula ang masalimuot at masayang kwento ng kanyang buhay. Magandang gabi, ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga katangi-tanging Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao. Alamin kung paano at kung sino-sino, kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. So first of all, you were 1 year old nang na-diagnose ka with polio. Can you tell us about your childhood? Parang, did this affect how you were growing up? Katulad naman ang banggit mo, I was 1 year old that time. Talagang lahat yata ng struggle na pinagdaanan ng mga gulang ko that time para mapatlaki nila ako ng maayos at may kumpiyansa sa sarili. Iyon, medyo talagang ginawa nila lahat. So when I was in grade 2, ganyan, talagang umiiyak ako noon para ayoko kasi talagang pumasok eh. Pero talaga ang mommy at daddy ko talagang sila na mismo nagbibitbit sa akin talaga sa school. Every day of my life talagang nakatutok talaga sila dun sa akin. How would you describe yourself bilang isang anak, bilang isang kaibigan? Simple lang naman. Simple na malaki yung pangarap for the family na talagang my intention is to work hard for them. Tapos lahat talaga ng achievement ko, I'm really willing to share it with them. Kasi nung ano pa siya, nung bata pa na may polio na siya eh. Sabi ko, naku Lord, bakit po nagkaroon ako ng ganitong baka pasanin ko habang panahon nito. Yung pala, hindi pala totoo yung siya pala ang magbibigay sa amin ng luwag sa buhay, makakatulong sa mga pamangkin niya. Naging extra push ba yung fact na meron kang polio para maging successful as you are today? Yes. Oo, talagang naging ginawan ko talaga ng paraan na maging motivation ko yung aking disability. Kasi unang-una, I'm the eldest of the family. Diba, imagine mo panganay ka, pero nasa iyo lahat ng pressure. So, syempre, pag sinabing panganay, naririnig ko sa mga pinsan ko talaga, they are doing a lot of things for the family. So, I don't want to disappoint them because yung mga magulang ko at mga relatives ko na nung time na pinapalaki nila ako, nakita ko yung work, yung effort nila para makadiretso ko sa anuman pangarap ko. So, in return, ginamit ko na lang talaga yung disability ko. So, yun na talaga yung pinakamahirap na portion sa buhay ng isang taong katulad ko na bata pa lang, may polio na. Yung paano mo i-motivate yung sarili mo na maging asset mo, yung kakulangan mo. So, talagang I've been involved with different organizations which is church choir. Dun sa choir na pinasukan ko na yon, doon lumabas yung aking lakas ng loob na confident ako na kahit na may polio ako, I can still do my talent. And then sumunod-sunod na hanggang sa na-involved na ako ng pagde-design. Ito sa aking naging trabaho. Pagbabalik ng Personage. Grade 5, gumagawa na ako ng mga damit for the Barbie dolls. Tapos, inilalagay ko dun sa bongga namin na cabinet. So,
So, kailan mo na-discover yung talent mo for designing? Siguro grade 5 pa lang ako talaga. Hindi ka na mag-drawing. No, it's not that. I used to kidnap Barbie dolls. Actually, ayun nga. Kasi mga tita ko kasi they nag-work sila all abroad. So, yung mga anak nila, yung mga pinsan ko, they have this bongacious Barbie dolls. So, ang ginagawa ko naman, eto kasi, this is our old house before. Tapos ito, pinagawa ko na nga na shop siya. So dito kasi, sa isang portion namin dito, we have parang malaking cabinet na may magandang salamin. So every time, kinausap ko yung mga pinsan ko na kukunin ko yung Barbie dolls nila. Pero hindi ko siya pinaglalaruan. At grade 5, gumagawa na ako ng mga damit for the Barbie dolls. Tapos, inilalagay ko dun sa bongga namin na cabinet. So, parang that age pala, na-realize ko na parang I'm doing business na rin pala at i-develop ko na yung aking talent sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang collections dun sa eskaparate ko ng mga Barbie dolls. Very unique yung yung kwento mo. Usually kasi di ba parang na-discover nila sa drawing, ganyan, magaling ka mag-drawing. Pero, okay, so with the Barbie dolls, paano mo naisip na ituloy yung pagiging fashion designer? Kasi di ba parang katuwaan na, okay, magaling ka pala magtahe. Pero medyo nakakatakot rin na ituloy kasi di ba mahirap maging isang fashion designer, lalo na dito sa Philippines. So, paano ka nagkaroon ng drive na naisip mo, ito talaga yung gagawin ko bilang isang hanap buhay? Siguro talagang na-train ako at I want to thank Barbie dahil doon noong mga panahon na yan, talagang na-train ako. Imaginein mo kung gaano kahirap gumawa ng damit na iba't ibang collections. Like, if it's summer, I do swimsuit for them. Tapos, if it's parang sagala days, ginagawan ko sila ng damit na pang sagala. Tapos, if say June, so, nagiging June bride din sila. So, yung training ko nung sa mga manikan na yon, ang nagbigay pa sa akin ng udyok na i-push pa ng mas bongga. So, there was just one neighbor of us na parang sasali siya ng isang event na sagala. Tapos, nakikita niya, gumagawa ako, chinichismis ng mga tita ko na gumagawa ako ng damit. Sabi, why not try it with her? So, inintindi ko, she's my first client at si ate, ito pa sa kapitbahay namin. Si Ate Lali, ayan, Magrasya. Tapos sumali siya ng isang event sa Santa Cruzan. Ako na yung unang gumawa ng damit niya. So, inagulat ako na kaya ko na pala siyang buuin kahit papaano. Tapos after that, natuwa naman ako, tapos in-encourage na ako ng mga pamilya ko na mag-aral na ako ng course for that. Before kasi sa elementary days ko pa lang, meron kaming basic dressmaking, advanced dressmaking. So, ilang beses ako nag-enroll doon. Tapos, hanggang sa nag-high school na ako, nahihirapan na akong pumasok. Ito na yung medyo crucial dun sa ko. Kasi nga, I wanted to parang i-pursue yung course na kinuha ko, which is interior designing. Pero nahihirapan ako kasi nga, I live in Taytay. Knowing Taytay, it's parang bahain talaga. So, pag sumasakay ako ng jeep, lahat na ng hirap na dadaanin ng isang disabled na nakatulad ko, pinagdadaanan ko doon. Pagpasok ko, okay naman siya. Pag uwi ko, sabay baha, bagyo na, oh my God, inaabot na ako ng Ginao, ganyan. So, yung traveling experience ko, nahihirapan talaga ako. Tapos, there was isang tao na nagtitiwala sa akin, na nakatingin lang pala sa akin, which is John Tumaulawin. He's one of the famous designer dito, aside from Hinergosum. Tapos, ayun niya, nakikita niya yung aking ginagawa, yung interest. Tapos, one time, pumunta siya sa shop ko, kinausap niya talaga ako. Parang sabi niya, alam mo, magaling ka, sabi niya ganyan, pero tuturuan kita. Hearing that wonderful word sa isang tao na hindi mo kilala, talagang parang ibibigay mo na sa kanya yung sarili mo. Tapos natuwa ako, pinapunta niya ako dun sa shop niya, sabi niya, eto Ryan, ang tunay na paggawa ng damit. Oh my God. Sabi ko, salamat ako kay God kasi may isang tao na biglang nagganon sa akin. Siguro, yun na yung talagang stepping stone ko para magdire-diretso dun sa career na yon. Sa pagbabalik ng personage. Kinukumpara ko ngayon talagang sobrang lucky ko talaga kasi I've been connected with bigger persons like Melanie Marquez. She's the first one na talagang wow, na maraming pwedeng designer na mapuntahan siya or makilala niya, pero napunta siya sa akin for one of our shows.
since then, ang dami mo nang narating. Grabe na yung narating mo bilang isang designer. How would you describe your style now? Yeah, oo nga. Masyadong madami na akong narating. Marami na rin akong natutuwa ako na talagang yung dream ko talaga. Kasi talagang nung araw talaga, paano na lang magiging buhay ko kasi nga hindi nga ako maglakad, hirap na hirap ako talaga. Tapos kinukumpara ko ngayon talagang sobrang lucky ko talaga kasi I've been connected with bigger persons like Melanie Marquez. She's the first one na talagang wow, na maraming pwedeng designer na mapuntahan siya or makilala niya, pero napunta siya sa akin for one of our shows. Nagtiwala siya sa akin doon sa yung style ko na kaya ko siyang i-transform into parang a stylish one. Kasi ang orientation sa akin ng director, they wanted Melanie Marquez to become parang trendy. So, ganyan. I have my own style. Always meron akong sariling style sa paggawa ng damit. Siyempre, I really have to be updated kung ano yung trend ngayon. Pero still, yung trend plus yung personal style ko pa rin, ipinagsasama-sama ko siya. So, lumalabas siya ng unique na ako lang yung nakakagawa ng ganon. What about when it comes to your fashion shows? Ano ba yung pinaka-memorable fashion event na naranasan mo? Supported by talaga, yung mga beauty queens and then mga artista na nakasama ko talaga. So those are, one of the memorable one is yung show na ginawa ko for cancer patients. So it was in MOA Arena. So ganyan, nag-support ako with them. Kasama ko yung mga big fashion designer like Rocky Garter Hall ba yun? Ayan, tapos iba pa. So sa akin, memorable yan kahit na hindi ganun ka-well-known yung mga models. But the point there is yung pagtulong ko with cancer patient na mga bata for showcasing my collections. Tapos, magiging memorable pa lang na show ulit na gagawin ko this coming December, yung Passion for a Cause na susuportahan ko yung mga katulad ko ng person with disability. Lahat ng mga kikitain ko for that is for them. Kasi I really wanted to have our, dito sa Taytay kasi, wala pa kaming isang lugar na, na makikita mo yung locations ng mga person with disability. Wala kaming pwedeng puntahan regarding all our needs, like yung aming PWD IDs, ganyan yung mga rights namin, yung accessibility namin sa lahat ng mga malls, hindi namin, sa mga malls, sa fast food, hindi namin maimongkahe kung kanino man. Kasi nga, kapag kakain kami somewhere, ang flooring, madulas. So, most of the time, nagkakaroon kami ng problema. So, naisip ko, at meron ako isang friend na nag-come out kami ng ganitong idea, ng lahat yan, magagawa ko after doing this fashion show. So, this is a celebration of our talent as a disabled, at the same time supporting yung mga katulad ng pinagdaanan ko pa ng mga bata pa lang na may polio na hindi nila alam kung ano magiging buhay nila paglaki nila. So I really want them I want them to support them at bigyan sila ng magandang encouragement about kung paano dalhin ang buhay ng pagkabata na may kapansanan hanggang sa paglaki. Pinaplano niya yung PW na fashion show, person with disability. So magiging magkatrabaho kami doon. Tutulungan namin siya para yung advocacy niya matupad. Hindi ka makakakita ng isang tao na makakatrabaho mo, magiging kaibigan mo for almost 4 years na kung hindi maganda yung pinakita sa'yo o hindi maganda yung naging samahan ninyo. Sa pagbabalik ng personage. Sabi kasi ng mom ko, kahit sino ang pumasok sa pintuan mo at kung magkano man ang budget niya, try to accommodate them. Never say no to sa mga naiiyak ako bigla. Kasi hindi ko talaga inaalis sa mindset ko. First, na-mention mo nga kanina na you've worked with so many big names, beauty queens, models.
Sino ba yung gusto mo pang bihisa na hindi mo pa nagagawa ng damit? Wow, I wanna go international this time. Angelina Jolie. Angelina, Tyra, if you're listening. Beyonce, I mean, ayun, kasi dito naman sa atin, I've been working with movie stars, celebrities like Jay Cuenca, Shangina Magdayo, radio newscaster, and then radio announcer like Nicole Ayala, and then Christopher. So, yun yung mga naging katrabaho ko. I've been involved with other celebrities like Ate Mosang, and then marami na, like Manilyn Reyes, lahat yan. May mga different shows ako na I've been connected with them. So, ayan, siguro pag lumabas ako, nakita ko din sila, nakakatuwaan naman din na they recognize me kasi nga nakatrabaho ko na din sila. So from all iba't ibang network, nakatrabaho ko na. So ang plano ko naman talaga ngayon, sana if I will be given a chance na makapagdamit internationally, kung sino man yung well-known person na yon. Also to tell her about my advocacy also now. Kasi talagang big help if you're going to be involved with Hollywood celebrities. And then we have that same what do you call that, goal na makatulong din sa katulad namin. Lagi ko na ngayon i-insist yung pagtulong ko dun sa mga katulad ko. Beauty with a purpose. Yes. Sabi nga nila. So, I'm sure, diba, parang so many people look up to you, lalo na yung mga aspiring young designers ngayon. Ano ba yung advice na mabibigay mo sa kanila? Sabi kasi ng mom ko, kahit sino ang pumasok sa pintuan mo at kung magkano man ang budget niya, try to accommodate them. Never say no to sa mga, naiiyak ako bigla. Kasi hindi ko talaga inaalis sa mindset ko. Kahit ano man ang pepagawa nila sa'yo, kung ano man budget nila, if you can still do something with it, accommodate them. So, ang advice na maibibigay ko talaga din sa mga bagong katulad na gusto maging katulad din namin na maging designer someday na maayos is to love their work, listen to their parents, talagang i-admire nyo yung tao na talagang maganda yung naging path dun sa success niya. Tapos, try to love the persons, yung mga kliyente mo. I mean, pag-aralan mo silang mabuti, kung ano magagawa mo naman mabuti sa kanila, yun ang gawin mo. Huwag kang magbabago sa pag-uugali mo. Ipagpatuloy mo yung ganyang pagtulong sa iyong mga kapatid, sa kapwa mo, mga pamangkin, lalo-lalo sa aming magulang mo. At sa mga ibang tao na dito tinutulungan niya. Nagiging proud ako doon. Sana supportahan niyo pa po yung mga bagong project ko katulad nitong magandang gagawin ko. Hope everyone, like sa buong Taytay, buong Rizal, buong Pilipinas, ayan, ito, one of my bonggang dream na lang na makapag-conduct ako ng isang ganitong shows na makagbe-benefit talaga ang mga person with disability. Ang tagumpay ni Ryan Sarangay bilang fashion designer ay nagpapakita ng kahanga-hangang katangian ng pagiging positibo sa buhay. Ano man ang kanyang naging estado at kondisyon ay pinagpatuloy pa rin niya ang hangaring maiangat ang kanyang kalagayan. Ang kanyang kwento ay magsilbisa ng inspirasyon sa lahat na walang imposible sa taong nagsisikap. Hanggang sa muli itong programang naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Mga nakakakilabot na itsura, mga nakakatakot na nilalang. Ilan lamang ito sa mga ginagawa ng tanyag na prosthetic artist ng Pilipinas. Kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon Diyos, ma-share ko naman sa lahat. Sabi ko, huwag tayong maging maramot. Mga binigyan ako noon, tapos kayo. Kung matutut ko yun, sabi ko sa kanya, okay, na-share ko, sabi ko. Kaya lang, gawin nyo ng mabuti.